Gano'n. So, ngayong araw pag-usapan natin ang data loading at saka splicing sa Python. So, time out tayo sa Excel. So, kung if you are serious about data analysis or data analytics, even machine learning, kailangan matutunan mo 'to. So, ang pinaka-foundation ng isang magaling na data analyst kaya data scientist in some ways, by the way, ang ginagamit natin is Python. Maraming program na puwedeng gawin 'to, pero for now Python lang muna. So, tuturuan ko kayong mag-load ng data and paano mag-splice ng data dun sa Python. So, ang kailangan mo muna, ko na ituturo sa inyo kung papaano na 'to. By the way, Google Colab ito, search niyo na lang. So, nasa Google Colab ako. Ang una nating gagawin is mag-import tayo ng library. Dalawa ang kailangan natin, ano, isang NumPy saka isang Pandas. So, yan yung ginagamit. NumPy is for numerical Python, then Pandas is for yung data manipulation. In a good way, syempre. Load data. By the way, yung kulay green, comment lang yan. Yung mga programmer dyan, alam na alam nila yung hashtag sa Python ay comment. So, since na-load na natin yung Pandas library, ang instance natin ay PD. So, pwede ko nang i-load yung dataset natin, which is yung employee.csv. So, paano mag-load dyan? So, nilagay ko na dyan yung data. Kung may data ka ng CSV file, by the way, ang CSV file, pwede mo siyang gawin directly kapag meron ka Excel file. Sample. Isi-save as mo lang siya as hindi na Excel, kundi CSV file. Kung may Excel ka, i-save mo lang siya as CSV file, then yun yung gagamitin natin. Bakit CSV file? Mas magaan kasi yung CSV file as compared dun sa XLSX. So, drag mo lang dito sa side. Papakita ko sa inyo, So, close ko muna. May folder dyan. Drag mo sa side. I-replace ko lang siya. Ayan, nag-load na siya. So, yun yung gagamitin nating dataset. Ang ibig lang sabihin niya, from Pandas library, gagamitin ko yung read.csv na capability niya para mabasa ko to. Then, i-assign ko dun sa variable na data. Pag nira natin yan, ito na yung data natin. Meron tayong 500 rows and 6 column. Pamilyar kayo? Parang Excel din ang itsura niya, pero mas maraming capability 'to. Kaso kailangan mo nga ring mag-aral ng konting-konting programming lang. So, meron tayong 500 rows ng data, then meron tayong 6 column. So, para hindi siya maging crowded, gamit tayo nung head function. Ibig sabihin lang niyan, 500 pa rin yung data natin. Ang pinapakita ko lang is yung first two. Then yung kapatid niya, brother or sister niya, yung tail. So, balik ko lang 'to sa head. Okay? So, ganyan lang kasimple. Kung may data na tayo, puwede na nating puwede na tayong mag-splicing ng data dun sa Python. So, for example, ang una munang ituturo ko sa inyo is column selection. So, papaano ba mag-select ng specific column? Since naka-define yung buong data natin sa variable na data, yun yung gagamitin ko. Madali lang, square bracket, then yung pangalan ng column na kailangan mo. So, meron akong first name. So, first name lang yung i-di-display natin. So, ganun din. Halimbawa, ah, interesado ka naman dun sa column na last name. So, ira-run ko lang dyan. So, ito yung last name. How about sir multiple? Pwede din. So, ang gawin mo lang, dagdagan mo ng square bracket. Kasi multi-dimensional na to eh. Kaya ginagawa natin ganyan. Then, last name, for example, kailangan ko is yung column na salary. So, yung dalawa yung i-display. So, ganyan lang kadali ang paggawa ng column selection. Plus, ang advantage kasi nito, hindi mo kailangang i-rearrange manually yung column. For example, mauna muna yung salary, ano, then bago yung department. So, in one shot, hindi mo kailangan manually bumalik ka dun sa file,
i-cut mo siya, then i-re-rearrange mo siya ng kung ano yung gusto mo. Hindi na. Pagdating mo sa pandas, so puwedeng-puwede mong gawin yung ganyan. Hindi natin binabago yung structure ng original na data natin, bagkus ang ginagawa lang natin is parang kumukuha tayo ng snapshot ng bagong data sa paraan na gusto natin yung specific arrangement. Gagana pa rin ba sir yung head and tail diyan? Yes. So 5 data lang, pakita mo lang yung salary at saka department column. Yan yung in terms ng column selection. Next, how about naman ng ng row selection? So gagamit na tayo ng ng iLook diyan. So 'pag sinabi mong row selection, in terms naman tayo ng row. So for example, data dot index location 0. Ang ibig sabihin lang niyan, kukunin ko yung data ko, balik lang tayo dito, ito yung 0 ko diyan. So ibig sabihin ito yung kukunin ko na data. So yan yung index location 0. So for example, meron naman ako halimbawa, ika-fifth. So ang ika-fifth data natin starting from 0 to is Harris Robert. So gano'n. Gano'n in terms ng location. Hindi pa tayo gumagamit diyan ng hindi pa tayo gumagamit ng specific range. Ang selection lang natin is isa or dalawa. Sige, sir, gusto kong ipakita mo sa akin yung index location ng 0 at the same time kailangan ko din halimbawa yung 5. So ganito na yung gagawin mo, dalawa na. Ayan. So magkahiwalay siya na selection, 'di ba? Index 0 at saka index 5. So puwedeng ganyan, may mga specific range. Mamaya tuturuan ko kayo ng mga specific range. So next, ito yung pinakaimportante. Kung marunong kang mag-splice ng data in terms ng column and row, so puwede mo siyang pagsabayin. Halimbawa, row and column selection. So dalawang method 'yan. Ang gagamitin lang muna natin is yung LOC. Iba yung iLook dun sa LOC. So LOC muna. Anong ibig sabihin ng LOC? Label based ito, hindi ito number based. Pero may mga moment na nagiging number based din siya. For example, data.loc. So ano yung ibig sabihin ng colon? So parang Excel din 'yan. May specific row, then meron kang specific column. So dalawang dimension na yung natin, yung splicing. So 'pag sinabi kong colon lang, ibig sabihin lahat ng row, then for example is column department lang yung pipiliin natin. So yan yung nangyayari. 500 rows, lahat ng row, then lahat ng column. Okay? Sir, lahat ng rows, dalawang column. So ganun din. Basta nagegets mo yung nagegets mo yung concept ng selection, kahit saan ka dalhin na, eh. So for example, department, tapos ito meron naman siyang last name. So yan. So what if sir naman gusto ko yung row is specific lang? So wala ding problema. How about gumamit tayo ng range? So for example, row 1 hanggang 5, then dalawang column. So pwede mong gawing ganyan. So starting from index 1, kitang-kita naman, matatapos ako dun sa 5. Kapag LOC, tandaan mamaya ha, pag LOC kasama yung nandun sa huli. Kasi label based kasi siya. So ito yung department. Department and last name. How about sir, pwede ba akong gumamit ng specific range in terms ng column? Pwede din naman. Kung mapapansin mo to, last name at saka first name. Pwedeng ganito yung approach. Gagawin mo ganito, department, tapos ay colon. Ano ibig sabihin yan? 1 to 5 lang na row, then starting from department onward. So malamang from here, matatapos ako dun sa years of experience. Yan. Yun yung point ko, ini-splice natin yung data kung ano lang kailangan natin. So 1 to 5 hanggang department. Pwede din namang may may specific range. Halimbawa, from department lang, hindi natin isasama yung years of experience. For example, hanggang salary lang. Okay?
How about hindi sunod-sunod na selection? Ito kasi anong tawag dito, contiguous. Ibig sabihin ng contiguous, dikit-dikit talaga. Puwede pa rin ba tayong mag-select ng hiwa-hiwalay? Puwede pa rin. Sample 0, 2, 4, 6, 8. Puwedeng ganyan. So, tingnan niyo, 0, 2, 4, 6, 8, department, starting from department, ending with salary. So, puwedeng ganyan. Okay? Puwede din ganito, napakadaming possible combination. Yung gaya kanina, unahin ko yung salary, then halimbawa ihuhuli ko naman yung last name. Physically, kung titingnan mo yung arrangement niya, nauuna talaga yung last name. Pero 'pag gumagamit ka nga ng pandas, hindi na magma-matter yung arrangement. Depende kung papaano mo na siya iko-customize. Okey, ano pang trick diyan? Sir, gusto ko is isa-isa yung selection nung ano, column, then merong isang specific range. So, puwede naman. So, for example, gagamit ako ng, from 0 hanggang 5. Anyway, 'pag gagamit ka ng 0 kahit wala na 'to, ito at saka ito is same lang. Halimbawa 0 to 5, 7, tapos halimbawa is 9. So, kung mapapansin niyo nagiging error na siya ano, nag-e-error na siya. Kasi meron tayong anong tawag dito, contiguous, then meron tayong non-contiguous. So, para hindi maiwasan natin 'yan, gagamit ako ng function ng NumPy na R. Ano, ise-select ko yung specific object, then iko-concatenate ko. Ang ibig sabihin lang nito, piliin ko yung 0 to 5 in terms ng row, tsaka 7 and 9 in terms ng row, then salary at saka last name. So, check natin. From 0 to 5 hanggang 4 lang, ano, from 0 to 5, ano, kung lalagyan ko pa nito, ano, 0 to 5, yan o, 1, 2, 3, 4, 5. Ang nangyayari nga lang 'pag gumamit ako ng NPR, hindi na nakakasama yung pinaka-last. Ano, kasi gumamit ako ng NumPy na ano, na R. Ibig sabihin lang nung R is ise-select ko yung specific range, then iko-concatenate ko dun sa result. So, NPR. So, medyo naiiba na yung approach natin. So, halimbawa ginawa mo 'tong 2, ano, hanggang 1 na lang. Ang nangyayari exclusive na, ano. Pero 'yan yung isang way kung papaano mo siya gagamitin. Then meron pang isa, kung meron kang LOC, 'di ba pinakita ko na kanina meron din akong ano, iLook. Puwede nating ibalik yung iLook. 'Pag sinabi mo namang iLook, ito ay index base. Ito ay index base na ano, na selection. So 'pag sinabi kong index base, puro numbering lang. So sample, bibigyan ko kayo, data.iLook, lahat ng column, tapos ang gagamitin ko lang is yung, lahat ng row, I mean, then gagamitin ko lang is yung third column. So ang third column natin is job title. 0, 1, 2, 3. Laging ang indexing natin nag-uumpisa sa 0. So, yan yung isa. So, ano pang meron diyan? For example, from 0 to 5, 0 to 5, then pwede ko sabihin from the third column onwards. So, ganito magiging result niyan. So, balik tayo diyan, 0 to 5. Ano? Ayan o, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 4 lang kasi indexing natin is 0. Then 3 onwards, kung babalikan mo 'to, 0, 1, 2, 3. Job title onwards. So job title, salary at saka experience yung pipiliin niya. Okay? Puwedeng ibalik mo din yung ano, yung NPR na ginagamit natin, np.r. Sample, halimbawa 0 to 5 to 7. Then for example, in terms ng column, 4 to 6. So ano magiging result niyan? So ganito, 0, ito siya, 0 to 5 to 7, eh di 5, 6, 7, hindi na kasama yung ano, yung last, kasi gumamit na ako nito. Plus siya ay index based na. Then ano yung 4 and 6, again kung babalik ako sa taas, yung salary ko ay index 4, 0, 1, 2, 3, 4.
then 5. Meron ba akong ika-6? Wala, hanggang 5 lang. Pero dahil lalampas na ako dun sa 5, ano, ang pipiliin ko pa rin ito kasi 5 na 'to, eh, pero pinili mo is 6. Puwede mo na lang sabihin ganito, 4 onwards. So, same din naman yung mangyayari, okey? So, "Sir, puwede ba akong pumili ng pabalik naman?" Puwede naman. Pabalik, ibig sabihin magsisimula tayo sa right side. So, simplehan lang natin, index lock lahat ng row, then 'pag sinabi kong, colon -1, so ano yung magiging result? Ang magiging result niyan hindi nakasama yung years of experience. Parang sinabi mong, piliin mo lahat ng row, 500, then in terms ng column, tanggalin mo yung pinaka-last. Okey, -1. O kaya 'pag ginawa mo halimbawa -2, mawawala diyan yung years of experience, damay na yung salary. Okey? Yun yung ibig sabihin niyan kapag meron kang -1. Gano'n din in terms ng ano, in terms ng row. So, for example, ginawa mong ganito, -1 din, okey? So, kung mapapansin niyo, 499 rows na lang, nawala yung isa, yung ika-500 natin. Kasi 500 yan originally, eh. Kung tatanggalin mo 'to, 500 yan, oh. So, gano'n din yung concept. So, what if ito ilagay ko naman dito sa unahan, ano ibig sabihin lang niyan? Ano, kung kanina tinatanggal natin siya, ang ibig sabihin naman nito is yun lang yung ititira mo. Ano, tingnan niyo yung difference, tingnan niyo yung difference kapag gumagamit ako ng negative. So ito, tatanggalin ko yung years of experience, tapos kapag naman nauna siya dun sa colon, parang sinasabi ko naman dito, piliin mo naman yung pinaka-last. Ayan, 'pag babaguhin mo siya, piliin mo naman halimbawa yung dalawa. Okey? So, malaking pagkakaiba 'yan. So, again, ililipat ko ulit ito. Ito nagagamit talaga 'to, 'tong part na 'to. Okey, tinanggal natin yung dalawa. So, ganyan mo kailangan ma-master kung gusto mo maging isang data analyst, data scientist, or ano siya, isa siya sa importanteng skills. So, sa mga next topic natin, simulan natin 'tong Python series na 'to. Tuturuan ko kayong mag-extract naman ng data. So, for now, praktisin niyo muna 'to. Puwede niyo siyang i-replay, puwede niyong laruin yung code niyo para matutunan niyo siya. Konting practice lang 'yan.